Ilan sa inyong naniniwala that God is committed to bless your life? Bagingay. Amen. I would like to welcome those who are joining us for the first time. Mga may first timers po ba? Please dagupan, taas lang po ng kamay. Come on, taas lang po. Yan. We would like to welcome you again, my dear Fish Dagupan family. Let's welcome them. 1, 2, 3, go! Warm welcome! Welcome to the feast. This is now your spiritual family, whether you like it or yun lang ang pagpipilian ninyo. And we are so happy that you are joining us today. Alam namin may mga iba pa kayong mga lakad siguro, pero nandito kayo to join us, to celebrate with us. Amen. I will also like to welcome those who are watching us online via Facebook and YouTube. Hello po sa inyo. Thank you for joining us. Thank you for watching. We are praying that one day, makasama rin namin kayo dito sa Gurings and let's celebrate together. Pero sa ngayon, dyan lang kayo, relax lang kayo. Believe that the God we worship here is the God you are also worshiping there. If ever you are a first-timer joining us online, pakitype naman po sa ating comment section, #first-timer, at pakilagay kung saan ang location ninyo. And our online servants, our Feast at Home servants will welcome you. Amen. Are you ready for today's feast? With that, let's pray our favorite prayer at the feast. Let's make the sign of our faith slowly and meaningfully. As we say, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. If you want to stretch out your arms, raise your hands. Kung komportable kayo, go ahead. And all together, we say and declare every word na nandyan sa ating prayer. We say, today, I receive all of God's love for me. Today, I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today, I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today, I open myself to God's Word so that I become more like Jesus every day. Today, I proclaim that I am God's beloved. I am God's servant. I am God's powerful champion. And because I am blessed, I am blessing the world. In Jesus' name, amen and amen. We are jam-packed today. Praise God. And if ever po na kayo po ay nakatayo, believe that God will always be with you. Maraming salamat. Thank you for bearing with us. My dear friends, we honor the word. We sing. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Amen. I would like to share with you this verse from Philippians chapter 1, verse 6. It says there, God began a good work in you, and I am sure that He will carry it on until it is completed. Again, ilan sa inyong naniniwala that God is committed to bless your life? Raise your hands. Right now, sasabihin nyo, Brother Bar, sandali lang, parang punong-puno ako ng problema ngayon. May pinagdadaanan ako. Yung utang ko, gabundok pa. Yung relasyon ko, hindi maganda. Nag-aaway kaming mag-asawa. Yung family ko, hindi kami nagkakaintindihan. Kasi Koreano na yung anak ko, laging nanonood ng K-drama. I mean, hindi ko makita, Lord, that my life is a blessing, that you are blessing me. But hey, listen to this. Pansamantala lang yan. Why? Ask me why. Because God is committed to bless your life. At kung ano yung magandang nasimulan sa'yo, listen to this, huwag mong palagpasin to, kung ano yung magandang nasimulan sa'yo, tatapusin yan ni Lord ng maganda. Pakisabi sa 5 hanggang 100 na pwede mong sabihin, tatapusin yan ni Lord. He is committed to bless your life. My goodness. Kumbaga, angkinin mo na yon. Hindi kanya pababayaan. We pray. Father in heaven, thank you for the gift of commitment. Thank you for being committed to bless our lives. Lord, as we
journey in this life, maraming struggles, maraming pagdadaanan, maraming mga hindi ganun kagandang mangyayari. But Lord, we hold on to your word. We hold on to your promise that you are committed to bless our life. At Panginoon, doon pa lang, we feel comforted and we say thank you. Sana po ang aming buhay mangusap din ng inyong pagmamahal sa ibang tao. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Again, we sing to the word. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for your word. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Amen. Let's give the Lord a big, big hand. Come on. Woo! Yung tipong na-receive mo na yung blessings mo. Come on. Amen. Please be seated, everybody. At habang papaupo ka, pakisabi sa katabi mo, mangungusap sa'yo si Lord. Kaya pakinggan mo siya. Welcome to the continuation of our series, Wilderness. Pakisabi nga, Wilderness. Ayan, patuloy pa rin po yung series natin. Last week, nagkaroon tayo ng break kasi anniversary natin. Pero ngayon po, ipagpapatuloy na po natin yung series natin sa Wilderness. At ang pinag-aaralan pa rin po natin, it's the book of Numbers. Sino sa inyong mahilig sa numbers? Pero sabi nga namin, hindi mathematics ang pag-uusapan natin. Konting recap lang tayo mga kapatida. 2 weeks ago, our one big powerful message was this. Stop complaining, start celebrating. 2 weeks ago, napag-aralan natin na ang dami-dami nating reklamo sa buhay. Yung nanay mo, yung tatay mo, yung asawa mo, reklamo mo din. Yung boss mo, yung nangyayari sa buhay mo, nire-reklamo mo. But last 2 weeks ago, napag-aralan natin na instead na tayo ay magreklamo, we start celebrating. Why? Ask me why. Ay kapag titingnan ninyo, mas marami kayong biyaya. Mas marami kayong blessings. At ang isa sa pinakamatindi at pinakabongga at pinakamalupit na blessings, so tanong nyo kung ano? Ang Diyos. The blesser is with you. That's why you start celebrating instead of complaining. Today, meron na naman tayong matututunan. And are you ready as we continue this series? Alright, hindi ko na patatagalin. My dear Feast Dagupan family, let's give a warm Feast Dagupan welcome to our Brother Marlo Silao. Thank you, brother. Thank you. Magandang hapon po sa ating lahat. Mapagpalang hapon sa ating lahat. Are you blessed? Amen. Ayan, jump back nga tayo ngayon, no? Praise God, praise God. And I believe, no, this is not an accident that you are here, but this is God's plan. Amen po ba tayo doon? Kaya kayo nandito kasi merong gustong sabihin sa inyo si Lord. And makinig tayo maigi. Because this is actually our message for today. This is a powerful message for today. Listen to God's voice. Yan. Listen to God's voice. Naririnig niyo ba ang boses ng Diyos? Naririnig niyo ba siya? Mahirap sagutin, ano? Bakit? Kasi meron tayong maraming boses na naririnig. Oh? Sino dito yung yung parang kinakausap ang sarili niya kapag may ginagawa o kaya pag meron siyang decision na gustong gawin na, ano ba to? Hindi, yung kinakausap niyo yung sarili ninyo, pero hindi kinakausap yung sarili, iba yung kinakausap ng sarili nang wala lang, ha? Iba na yon. Okay? Medyo iba na po yon, okay? Kailangan na natin magpa-konsulta. Ayun, because there are many voices around you. And we must learn to distinguish daw yung God's voice. Kailangan nating ma-identify if it's really God's voice. No? Kung boses ba talaga ng Diyos yon yung naririnig natin. Sa dami ng boses na naririnig natin. And, let me tell you a story about a 3-year-old boy. Ang pangalan niya ay Inigo. Si Inigo, kasama ng parents niya, and then suddenly, nawala siya sa isang malaking mall. No? Nasa isang malaking mall sila, and then nawala siya. Tapos napakaraming tao. Merong sales lady na nagbebenta ng cosmetics, may sales lady na nagbebenta ng mga gadgets, maingay basically, no? And then si Inigo, so nawala siya, no? Nahiwalay siya dun sa kanyang magulang. And ang nakikita lang niya, imagine 3 years old, ganito lang kalit. So nakikita lang niya mga tuhod ng malalaking tao. And iyak siya ng iyak. And then
there's this one voice na narinig niya. Yung voice na narinig niya, sa dami ng boses na naririnig niya na sobrang ingay, isang bukod tanging boses ang narinig niya na as if it's as sharp as knife na na-distinguish niya agad. Nung narinig niya yung boses na yon, tinignan niya, andoon, sinundan niya yung boses na yon. Yun ay boses ng kanyang nanay na tinatawag, Inigo, Inigo. And he heard that voice, that particular voice. So as soon as he heard that voice, he followed that voice and then he ran to his mom. So, and this, pwede natin tanungin na, there are times that we feel that we are lost. Are you, parang tinatanong natin, are we making the major decisions sa buhay natin, no? Kung tama ba o mali? And minsan we are also confused about it. And all these other voices are actually amazing or amusing and they are entertaining. But the voice that we hear, they don't sound like the love of God. And so our message today again is listens to God's voice. Kagaya ng kay Inigo, you listen to God's voice, you turn to Him, and you run towards Him as soon as you hear His voice. In just 2 weeks ago, yung sinabi ni Brother Bars, we spoke about, we unpacked chapter 10, no? In chapter 10 of Numbers. And there, we saw that the Israelites were finally leaving Mount Sinai. Paalis na sila ng Mount Sinai for the Promised Land. Because, doon sa Numbers, yung Numbers has a 36 chapters. So hanggang chapter 36 siya. And we are surprised that in chapter 11 pa lang, the Israelites already arrived. Nandun na sila sa may edge ng Promised Land, yung boundary ng Promised Land. So, totoo yung sinabi natin a few weeks ago, no? That yung 40-year journey nila is actually pwede siyang gawin ng 11-day na lakaran. 11 days lang, makakarating na sila doon. Pero why it took them 40 long years? Yun ang i-discuss natin today. We'll learn about that, no? And the story kicks off with this, no? Let's read on Numbers chapter 13, verse 1 to 2. Yan, sabi, send out men to explore to the land of Canaan, the land I am giving to the Israelites. Send one leader from each of the 12 ancestral tribes. Ilang tribes yon? 12, okay? So sabi ni Lord kay Moses, kumuha ka ng isang leader sa bawat isang tribo, doon sa 12, okay, na tribes. And when the explorers or spies were in front of Moses, he instructed them. Ito yung instructions niya sa kanya. Let's read on verses 17 to 19. Go north through the Negev into the hill country, see what the land is like, and find out whether the people living there are strong or weak, few or many. See what kind of land they live in. Is it good or bad? So ito yung instructions niya, no? Tignan nyo, i-survey nyo yung lupa na yon at yung kung anong klaseng mga tao nandoon. Are they weak or are they strong? And kung anong klaseng lupa yung kanilang tinitirhan. Is it good or bad? Yung last line natin doon, yung is it good or bad? Does that ring a bell? Is it good or bad? Diba? Familiar siya, diba? Especially when you are making decisions. Diba? Before you do something, mapapaisip ka muna, mag-iisip ka muna. Is it good or is it bad? And yung author of Numbers, no, is actually using the language o yung tono, no, doon sa Genesis. Yun ang sinasabi, Genesis 3. And he is actually inviting us to link the story to the very first test of mankind. Ano yung very first test ng mankind? Ito yung kay Adam and Eve. Ito yung fall. This is the very first fall ni Adam and Eve. And because of 12 spies, just like Adam and Eve, they actually faced the same test. Ganun din. May test din sa kanila ang Panginoon. And God was actually asking humans, will you decide based on my wisdom or your wisdom? No? Ano ang susundan mong wisdom?
Yung sa'yo o yung sa akin? Will they trust in God's instructions? Susundan ba nila yung God's instructions? Or masusunod sila dun sa gusto nila? Or susundin nila yung gusto nila? And in various areas of our life, God is actually asking the same question sa atin. Will you trust my definition of good or bad? Or will you trust the definition of your good and bad? Di ba? Minsan, yeah, we identify, no? Is this good or bad? Pero minsan, mas gusto nating masunod yung gusto natin. Yung sa Pangasinan, ipapusuot mo, ilabay mo. Di ba? Sorry sa mga hindi Pangasinan. Yung ipinipilit mo, yung gusto mo kahit na mali. You justify a bad action or a bad decision dahil gusto mo ngang masunod yung gusto mo. And today we have 4 sub-messages. Ilan? 4. I'll be giving you the first 2. All right? Message number 1 is stop looking for an easy life. Wow. Easy life. Gusto natin yan, di ba? Easy life. Easy life, easy money. Di ba? Kaya marami sa atin na na-scam, di ba? Marami na naloko sa atin. Hindi lang sa pera, pero pati rin, di ba? Sa pag-ibig, maraming pokmaru sa atin. Di ba? Okay. And so you stop looking for an easy life. So, going back, dun sa 12 spiya or spies na pinadala, ito yung kanilang natagpuan. So read on verse 23. When they came out to the valley of Eshcol, they cut down a branch with a single cluster of grapes, so large that it took 2 of them to carry it on a pole between them. They also brought back samples of pomegranates and figs. So imagine mo yung laki ng grapes na nakuha nila. Sobrang laki na, kailangan nilang ilagay sa pole. Alam niyo yung duyan na yung duyan tapos nakaano siya sa bamboo pole, tapos yung nakahiga doon yung reyna, tapos bubuhatin siya na magkabilang 2 tao. O kaya yung yung ganon. So, kailangan nilang isabit doon yung grapes na nakuha nila. Ganon kalaki yung kanilang nakuha ng grapes. No? And, after serving the land for 40 days, we continue to read on. Ito yung nakita nila. We entered the land you sent to explore, and it is indeed a bountiful country, a land flowing with milk and honey. Here is the kind of fruit it produces. Yung sinasabi ng, here's the kind of fruit, yung dala-dala nilang grapes, no? At saka yung pomegranate, at saka fig. So, imagine mo rin yung mga pomegranates nila, ang lalaki din. No, higante. But the people living there are powerful. Before the but, bago tayo pumunta dun sa word na but dyan, yung B-U-T, ano napansin natin? Ang ganda, di ba? Positive. No, ganda. Sabi niya doon, bountiful country, a land flowing with milk and honey. Wow. Bountiful. Tapos milk and honey. Napakaganda. Pero sabi niya doon, mayroon siyang pero or but. The people living there are powerful. No? Okay na sana kung wala yung but, no? Okay na sana, kumbaga picture perfect na siya, or postcard perfect na. And yung description there is actually nagmamatch kung ano yung dinidescribe ng Panginoon, kung ano yung promised land. Yun talaga yung promised land. It was actually a land flowing with milk and honey. But again, there was the big but. Do you also notice sa buhay natin, marami tayong buts sa buhay natin. Marami tayong pero, okay na sana, pero, di ba? Okay na sana, kaya lang, di ba? Ganun sa buhay natin, marami tayong buts. And we must stop expecting God's promises na kagaya nung yung unang part doon. Yung milk and honey, bountiful and everything. Why? Because life was never designed that way. Diba? Hindi naman ganun ang buhay na palaging madali, na maganda palagi. Because the only way for God to shape our character, no, and to deepen our faith is actually through those few giant problems. Diba? Naniniwala ba kayo na yung mga problema natin, it will eventually shape our character and deepen our faith? Yes?
Yes. Napansin niyo ba, kapag ang isang bagay ay nakuha niyo ng madali, it's easy to let it go, di ba? Madali siyang i-let go. Why? Because you don't value it. Kasi madali mo siyang nakuha eh. Di ba? Ganon din sa ganon din sa ibang bagay. Kagaya ng sa pag-ibig, yan. Niligawan ka ng 1 linggo, 2 linggo, binola-bola ka, sinagot mo. Tapos sasabihin mo, mahal na mahal ko. 2 linggo? Mahal na mahal mo? Come on. And then there goes this guy cheating on you. After, sinagot mo siya after 2 weeks. Kayo na. Tapos deliberately niloloko ka. He's cheating on you. You're still trying to justify na tama yung ginawa niya. That it's forgivable. That it's okay. Ikaw pa yung humingi ng sorry sa kanya. Siya na nga yung nagkamali. Siya na nga yung nag-cheat. Ikaw pa yung nag-sorry. O tapos kayo ulit. Di ba? Nung nag-cheat siya, iiyak-iyak ka. Ha? Iiyak-iyak ka. Iba siyang babae. Loko niya ako. He's cheating. Tapos sabihin mo sa kanya, kasi ganito. Madali mo kasing binigay sa kanya eh. Hindi mo siya pinahirapan. Pahirapan mo siya para malaman niya yung value and yung worth mo. Tapos tatanungin niya, hindi ba ako ganun kamahal-mahal? Am I not lovable? Sarap patukan ng mga ganun, Sorry, ha? Okay. All right. So, going back to So, punta na tayo dun sa message number 2 natin. Yan. Number 2 natin. Your fears enlarge your enemies. Yan. Ako, you fear. Fear is the word that is nakakatakot. Isa yung word na nakakatakot, yung fear. And a lot of us, yung fear, yung takot natin, sometimes, hindi natin siya na-overcome, but instead, it comes to us, It gets through us. Nadadala tayo ng ating fear. So let's read the entire verse on verse 28. Sabi, but the people living there are powerful, and their towns are large and fortified. We even saw giants there, the descendants of Anak. Okay, may Tagalog pala sa sa Bible. Anak, descendants ng Anak, yung nakita nila, yung giants doon. So imaginein mo, itong spies na ito, itong mga Israelites na ito, pagkanta nila doon, yung mga tao pala doon, napakahigante pala nila. Imaginein nyo yung Israelites, para silang sa Inigo na 3 years old. Tapos yung mga tao na nakita nila doon, ay mga higante, Nakita nila parang mga tuhod na ng mga higante nakikita nila. So, yun nga. And then one of those spies was actually cool, Ang pangalan niya ay Caleb, Isang pangalan na Caleb. Ang sabi niya, let's go at once and take the land. We can certainly conquer it. Positive siya, Di ba yung bat di ba? There are powerful people or powerful yung mga nandoon, or mga giants doon. So ang nakita nung iba, nung karamihan, yung negative, Pero si Caleb, very positive siya. Sabi niya, hindi, kaya natin yan. We can conquer them. We can conquer the land. And this guy saw the same giants, but he also got defeating them, Nakita niya na, hindi, kaya natin yan because we have a God. We have a powerful God. And, friends, if you want to receive abundance, kung gusto niyo ma-receive yung abundance, you must see your situation kagaya ng kung paano makita ng Panginoon ang mga bagay-bagay. Iba sa atin, we see yung place of giants, pero God is actually seeing with giant opportunities. Instead na yung mga higante nakikita niya giant or gigantic opportunities. And because of fear, yung ibang spies doon, sabi doon sa verse 31, we cannot go up against them. They are stronger than we are. Negative na naman. And instead of telling people how the land was flowing with milk and honey, ang sabi nila, so they focus on the gigantic problems, yung mga problema ang kanilang
nakita. So sabi doon sa verses 32-33, the land we traveled through and explored will devour anyone who goes to live there. All the people we saw were huge. We even saw giants there. The descendants of Anak next to them, we felt like grasshoppers. And that's what they thought too. So masyadong maliit yung tingin nila sa sarili nila na napaka-imposible daw na makonquer nila yung land na yon. So we notice how they kept on repeating, inulit nila ng inulit, no? Yung kung gaano kalaki yung kanilang enemies. Yun ang kanilang na magnify. And how they exaggerated the problems, calling them grasshoppers. Yung tingin nila sa sarili nila. Ang tawag ng mga psychologists dito sa ganitong thinking is catastrophizing. Yun ang tawag ng mga psychologists, no? Catastrophizing. Your fears multiply your monsters or your demons. Yung takot natin, siya yung nagmumultiply ng ating mga problema. Okay? Yung mga kinakarap natin problema. So, at my age, sabihin ko na yung age ko, doble 4. Okay? My age, I'm already 44. I'm turning 44 this September. And the advantage of my age, you know, I can always look back doon sa mga silly ways wherein I magnified, no? May situation, yung mga problems natin, yung mga struggles mga struggles ko, only to find out na yung mga monsters na yon ay katang-isip lamang or kinreate ng aking imagination. So that's our first 2 message. Brothers and sisters, I hope God is speaking to you right now. Hindi ko na patatagalin. Let me give the floor to Brother Bars for the next 2 messages. God bless everyone. Let's give a big hand to Brother Marlo. Ano ulit yung 2 messages? Okay. Minsan, makakalimutin din tayo. Message number 3, are you ready? Message number 3 is this: don't switch God's labels. Pakiulit nga. Alam niyo, kung i-translate ko yung sinabi ng mga spies, ng mga spiya, gamit yung Genesis 3 na language natin, ganito ang sinasabi ng mga spies sa mga Israelites. Don't eat the fruit of the tree of life, which is yung God's promised land, di ba? Or you will die. Parang gano'n yung sinasabi nila. Para mas maintindihan natin, konting review tayo, i-relate natin sa Genesis. Sa Genesis, ang tree of life, ito yung maganda. Diyan yung abundance. So sabi ng Diyos, punta kayo dyan. Sabi niyang gano'n. Pero sabi ng serpent, huwag kayong pumunta dyan. Ito ang kainin nyo. Yung tree of good and knowledge. Naalala nyo. Now, i-relate natin, i-hyperlink natin siya sa kwentong ito. Dito naman, yung promised land, yan yung tree of life. Kasi nandyan yung abundance. Nasusundan niyo ako? Pero sabi nung 2 spies, dahil may nakita silang mga kalaban, mga higante, ang sabi nila, wag tayong pumunta dyan. Kasi kung pumunta tayo dyan, mamamatay tayo. Parang ganun ang sinasabi nila. This is the ultimate inversion of God's command. Kabaliktaran sa sinasabi ng Diyos. Sabi ng Diyos, punta kayo ng promised land. Pero sila, hindi kami pupunta dyan kasi kapag pumunta kami dyan, mamamatay kami. Hindi lang nila sinasabi na, kainin nyo yung forbidden fruit. Sinasabi rin nila na, huwag kainin ang God's tree of life. Huwag pumunta sa promised land. Bakit? Mamamatay daw sila. At sa pagdadabog nila, sa pagko-complain nila sa Diyos, they accuse God of doing bad. Diba? Parang, Lord, papupuntahin mo kami sa promised land. Ang daming mga higante dyan, mamamatay lang kami. Grabe ka naman. Nasusundan niyo ako? Ganon ang tingin nila sa Diyos. Listen to this. Evil's end goal is to switch labels, to call a bad thing a good thing, and to call a good thing a bad thing. Pansinin nyo sa paligid nyo, di ba ganon ang nangyayari ngayon? Binabaliktad ang tama sa mali. Tapos ang mali sa tama. Sample. Ewan ko, baka may makakilala ko yung ganito. May asawa, may pamilya. Tapos nagkaroon ng iba, sumama doon sa iba, iniwan ng pamilya, tatanungin mo, bakit ka sumama doon sa babae? Ang ganda-ganda ng pamilya mo. Hindi malabir yung asawa ko Nagar Ito hindi. Dito ako masaya. Di ba ang gusto ng Diyos masaya tayo? Tapos na niyo, ano pa? Yung tipong,
May karelasyon ka naman na may asawa. Alam mo naman na may asawa, may jowa. Pero sabi mo, alam mo, Brother Bars, okay lang yun. Wala namang kaming ginagawang masama. Actually, kapag kasama niya yung asawa niya, okay lang sa akin, tanggap ko. Kasi masaya kami. Napipicture niyo na yung gusto kong sabihin? Ano pa? Meron kang workmate, attracted ka, maganda, o kaya pogi, maganda, sabihin na natin, lalaki ka. Tapos dahil attracted ka, kunin ko kaya yung number niya. Kasi ano lang, for work-related purposes. Tapos, yayain ko kaya siyang mag-lunch. Kasi may tanong din ako about work eh. So nag-lunch na kayo, diyan nagsisimula ang adultery. Ano pa? Nangungurakot. Bakit ka nangungurakot? Kasi kesa naman walang makain yung pamilya ko. Ginagawa ko to para sa pamilya ko. Switching labels. Ano ba? Sino sa inyo ang addict sa shopping? Hindi sila addict sa shopping pero sinungaling sila. Kung merong addict sa shopping sa inyo, yung tipong ganito, bibili ka ng mga bagay naman na hindi mo kailangan o kaya impulsive buyer ka, tapos gagamit ka pa ng credit card. Tapos, sandali lang. Wala nang matitira sa iyong pera. Hindi ka pa nga nakapag-invest. Wala ka pa nga investments. Wala ka pa nga ipon. Inuubos mo yung pera mo. Bakit ha? Pera ko to. Pinaghirapan ko to. Deserve ko to. Nakikita nyo na yung nais kong sabihin? Ano ba? Nalulung ka sa sugal. Sasabihin mo, hindi maganda dito kasi extra income. Nanalo nga ako ng 20,000 dito eh. And then eventually, you will fall into that trap. Ano pa? Porn. Kasi, bakit ka nanonood ng porn? Kasi stress reliever ko. Stress reliever. Oo, nai-stress kasi ako. So para mawala yung stress ko, manonood ako. Kaysa naman ma-stress ako, magkasakit ako, di ba? Nasusundan nyo? Manood na lang ako. Kasi pag nanood ako ng porn, stress reliever ko nga eh. Alak. Inom ako kasi gusto ko makalimutan ng problema ko. Pag nakainom ako, nakakalimutan ko ang problema ko. Hindi nawawala yung problema niya. Inom siya ng inom. Naging alcoholic na. Diba? Tapos, naalala ko yung kwento, yung umuwi siya ng bahay, yung misis, nakita niya yung asawa niya, umuwi ng bahay, lasing. Sabi ng misis sa kanya, ano ka pa naman? Lagi-lagi ka na lang umuwing lasing. Grabe ka, parang wala ng gabi na umuwi ka ng hindi lasing. Talagang gabi-gabi, umuwi ka ng lasing. Alam mo, naaasar na ako sa pagmumukha mo. Sabi nung babae, nung misis. Sabi naman nung lalaki, alam mo kasi, kapag hindi ako uminom gabi-gabi, ako naman ang maasar sa pagmumukha mo. Nasusundan nyo yung picture? Naalala ko yung sinabi ni Fry Ron, nandito si Fry Ron. Nung siya ay nagbigay ng talk sa atin minsan, sabi niya, it is enough for a mouse, a rat, sa isang daga na pumasok sa maliit na butas. Maliit lang na butas para makapasok yung daga. Same is true with sin. Maliit lang na butas, pwede na siyang makapasok. Pakinggan niyong mabuti ito ha, huwag niyong palagpasin to. Those justifications, yung mga justifications ninyo, yun yung mga maliliit na butas na pwedeng pasukin ng kaaway for you to be trapped sa kasalanan. I hope na nasusundan niyo ako. Mga kapatid, please do not lower your guards. Listen to this ha. The moment that you saw, the moment that you caught yourself justifying wrongdoings, chances are you are switching God's labels. Tandaan nyo yun ha. Pag nakita mo ang sarili mo na gina-justify mo na yung mali, you are switching God's labels. Be careful. Pakitapik yung katabi mo, pakisabi mo sa kanya, mag-ingat ka.
My dear Feast Dagupan family, listen very carefully. Pakinggan nyo to. Please watch out. It is easy to be deceived. Madali tayong maloko. Para maiwasan natin to, yung maloko tayo ng mga boses na naririnig natin, tanong nyo kung paano. Remain humble before God. Ibig sabihin, pag nakita mo na yung sarili mo na gina-justify mo yung mali, pumunta ka sa Diyos, aminin mo, oo nga Lord, sorry, gina-justify ko. Mali ito, hindi pwede ito. Oo, tama. Remain humble, go to God. Do not justify. Minsan kasi, anong kabaliktaran ng humility? Pride. Ma-pride pa tayo. Lord, tama to, dito ako magiging masaya. Nga po, bagadad si ka, lupa, mukanda. Diba? And then you ask guidance sa Diyos. Message number 4. Are you ready? Ito na, last message. Be a messenger of God's voice, not the serpent's voice. Pakiulit. Alam nyo, nung high school ako, isa sa mga trip namin, trip kong panoorin lang, nanonood lang naman ako. Hindi naman ako nangingialam. Isa sa mga trip ng mga kaklase ko nung high school ako ganito. Yung isang kaklase ko, sasabihin niya doon sa isa, uy, alam mo, sabi niya, pangit ka daw. Tapos pupunta siya doon sa kabila, alam mo, sabi niya, bobo ka daw. Yung isa naman, ay, alam mo, sabi niya, pangit ka na nga, ang sama-sama pa daw ng ugali mo. Tapos sasabihin niya sa kabila, uy, alam mo, sabi niya, ito matindi, bobo ka na daw, tanga ka pa. So, siyempre, nag-away sila. Tapos yung nag-aaway sila, anong gusto mo? Ganyan, di ba? Anong gusto mo dito, ha? Tapos sabi naman isa, hawakan mo yung tenga niya, kung matapang ka. Oo. Di ba ganon? Hanggang sa nagsapakan sila. Be careful of the voice that you are listening to. Tingnan mo yung katabi mo. Anong message ang sinasabi niya sa'yo? Mensahe ng Diyos o mensahe ng kaaway? Yung mga spies, yung mga espiya, they made up their minds. Balikan natin yung kwento, ha. They made up their minds to disobey God. Hindi sinunod ang Diyos, di ba? Sabi ng Diyos, diretso kayo sa promised land. Sabi ng mga espiya na tumingin sa promised land, hindi, ang lalaking tao yung nandyan. Lagpas 7-footer, mamamatay tayo dyan. Huwag tayong tumuloy, huwag nating sundan yung Diyos na yan. Nasusundan niyo ako? Ganon yung mga Israelites doon. At itong matindi, yung 10 spies, 10 espiya, sinabi din nila sa mga kasama nila na, uy, wag na kayong pumunta doon kasi ang daming mga giant doon, mamamatay tayo. Ay, maniwala kayo sa akin. Manisyakid-syak taga Pangasinan, ha? Ay, maniwala kayo, mamamatay tayo. So, nandamay pa sila. Nandamay pa. Naalala ko yung kwento, may pulis, kumatok doon sa isang bahay, kumatok siya, tok. Sabi niyang gano'n. Sabi nung lalaki sa loob, sino yan? Sabi nung kumakatok na pulis, pulis to. Sabi niyang gano'n. Bakit? Sabi nung nasa loob. Bakit po? Mag-uusap lang tayo. Sabi nung pulis. Sabi nung nasa loob, ilan kayo dyan? Sabi nung pulis, 3. O di kayong 3 na lang mag-uusap, mandadamay pa kayo. Nandadamay tayo minsan. Diba? Mali na nga yung narinig mo, isi-share mo pa. Mandadamay ka pa. Yung mga tao, yung mga Israelites, nadamay sila, nakumbinsi sila doon sa bad report ng mga espiya. Ito basahin natin from the book of Numbers, ha. Sabi dyan, their voices rose against Moses and Aaron. Sabi nila, if only we had died in Egypt or even here in the wilderness, they complained. Why is the Lord taking us to this country only to have us die in battle? O diba, akala nila, dadalhin sila ng Diyos doon para lang mamatay. Our wives and our little ones will be carried off as plunder. Wouldn't it be better for us to return to Egypt? Balik na lang tayo ng Egypt kasi mamamatay tayo dyan sa promised land. Then they plotted among themselves, let's choose a new leader and go back to Egypt. Diba? Deja vu yan. Sabihin nyo nga, deja vu.
Deja vu kasi hindi ito yung unang beses na nagtangka silang bumalik sa Egypt. Naalala nyo, magmula po ng Exodus series natin, di ba? Lagi na silang, balik na lang tayo ng Egypt. Nung Exodus chapter 15, naalala nyo, kaalis lang nila sa Egypt, tapos nalaman nila na walang tubig sa wilderness. Anong sabi nila? Balik na lang tayo sa Egypt. Okay na maging alipin tayo doon. At least may tubig na, merong pang pagkain. Nasusundan nyo ako? Gusto nilang bumalik. Okay lang daw na maging alipin sila. Listen to this. It's horrible to become slaves again, but it's more horrible to lead others back to slavery again. Ay, mas matindi ang kasalanan mo. Be careful whose voice you echo. Yung sinasabi mo rin sa iba, yung inire-echo mo sa iba, ay mag-ingat ka dyan. Mag-ingat ka. Buti na lang, merong 2 spy na iba ang report. Sino yon? Si Joshua at si Caleb. They encourage yung mga Israelites, hindi, wag kayong maniwala sa 10 yan. In-encourage nila na tumuloy tayo sa promised land. Ito ang sabi nila, basahin natin. The land we traveled through and explored is a wonderful land. Tingnan ng katabi, kung wonderful. And if the Lord is pleased with us, He will bring us safely into that land and give it to us. It is a rich land flowing with milk and honey. Do not rebel against the Lord. And do not be afraid of the people doon sa land, yung sa mga matatangkad. They are only helpless prey to us. They have no protection. But the Lord is with us. Hindi nun. Don't be afraid of them. O diba, ibang-iba doon sa report ng 10, 12 spies yan, diba? O yung 10, ibang report, yung 2, iba. Tingnan mo yung katabi mo, ibang-iba yan. Lalo na pag-asawa mo yan, ay, ibang-iba yan. O, makinig kayong mabuti ha. Yung mga giant Canaanites, yung nandoon sa promised land, yung nandoon sa Canaan, Canaan is promised land. Ang tawag sa kanila, Canaanites, okay? They represent the serpent, yung ahas sa Genesis story, sa garden. Okay, yun ang nire-represent nila. Tinitempt nila yung mga spies para i-ignore ang sinasabi ng Diyos. Di ba yung ahas sa Genesis, sabi niya, huwag niyong sundin ang Diyos, kainin niyo lang. Nasusundan niyo ako? Yung mga Canaanites, yung mga higante doon sa promised land, they represent the serpent nung Genesis. At tinitempt nila yung mga spies na, oy, huwag kayong pumunta dito. May mamamatay kayo dito. Baliwalain nyo na yung sinabi ng Diyos, huwag niyong sundin ng Diyos. But Joshua and Caleb were a redeemed version of Adam and Eve. Nakita nila yung Canaan, yung promised land, the way God saw it. At paano nakita ng Diyos ang promised land? Abundance is here. Mamumuhay kayo ng maayos dito. And nakikita niya that He will defeat those giants. Nakita rin nila na this is the land of milk and honey. Ibig sabihin, hindi tayo magugutom. Sinabi nila ito sa mga kabaro nila, sa lahat ng Israelites. Pero nakakalungkot lang. Sabihin nyo, Pero nakakalungkot lang, the whole community, lahat ng Israelites, did not listen to God's voice through Joshua and Caleb. And worse, gusto pa nilang patayin sila, yung 2. They wanted to stone them, batuhin sila hanggang mamatay. Mga kapatid, yun ang nagagawa ng takot. Fear makes us very angry. What is fear? False evidence appearing real. Fear. O, nagmana ako sa tatay ko, mahilig sa acronym yun eh. False evidence appearing real. Yung fear na nararamdaman natin, hindi naman kasi talaga totoo yan. May mga fear na hindi totoo. Fear makes us very angry. Most of the violence na nangyayari sa mundo, tingnan nyo is born out of fear.
if you will dig deeper and deeper and deeper, lahat ng violence sa mundo, it's because of fear. That's when God appears to them at the tabernacle. Although God spares the lives of the Israelites, He forbids the entire generation of Israelites from entering the promised land. Hindi na niya pinapasok yung mga Israelites sa promised land. Ang sabi niya, basahin natin, I will pardon them as you have requested. But as surely as I live, sabi ng Diyos, and as surely as the earth is filled with the Lord's glory, not one of these people will ever enter that land. Ni isa walang makakapasok sa kanila. They have all seen my glorious presence and the miraculous signs I performed both in Egypt and in the wilderness. But again and again, paulit-ulit na lang, they have tested me by refusing to listen to my voice. Kaya, yung journey nila, it took them 40 years. Diba sabi ni Brother Marlo kanina, malapit lang naman ang Egypt sa promised land. Parang dagupan to Kalasyaw lang. Pero bakit it took them 40 years? Dahil dito. Because this generation had to wander in the wilderness until they all die. Kumbaga, nagpagala-gala na lang sila, nagpaikot-ikot na lang sila sa wilderness, ayaw nilang pumasok, ayaw nilang pumasok sa promised land, nagpagala-gala, nagpaikot-ikot sa wilderness hanggang mamatay na lang sila. Kaya hindi sila nakapasok sa promised land, except for Joshua and Caleb. This is a replay of what happened doon kay Adam and Eve. Si Adan at si Eva, di ba, nung pinalabas sa garden, pwede pa naman sana silang pumasok. Pero anong ginawa nila? Hindi na sila bumalik. Nagpaikot-ikot na lang sa labas ng garden. Bakit nangyari to? Because Eve listened to the serpent's voice. And Adam listened to Eve's voice, not to God's voice. Israelites, relate natin. The spies listen to the serpent's voice. Sino yon? Yung mga giant Canaanites. Susundan nyo? Tapos, yung mga Israelites listen to the spies. They did not listen to God's voice. Mga kapatid, tanong, sa buhay mo ngayon, kanino ka nakikinig? Who are you listening right now? Nabanggit natin 2 weeks ago, be careful with conversations you join. Be careful with the company you keep and the media you watch. Ay, yung mga Facebook groups ninyo na sinasalihan ninyo, be careful. Kasi baka iba yung sinasabing boses sa inyo, mensahe sa inyo. Allow me to use this term. By the way, there are so many voices around us. Naming boses. Allow me to use this term. Minsan, syunga tayo. Madali tayong maniwala sa mga boses na naririnig natin. My dear Feast Dagupan family, listen to this. According to behavioral scientists, and nabanggit din ito nung bayaw ko yung kabatid ni Jubel, ang sabi niya, tayong mga tao, we do not decide by logic. We decide by emotions. After deciding, we simply look for logic to justify our choice. Relate? Oh, may bibilhin ka, hindi mo naman kailangan, pero feel mong gusto mong bilhin natin. Tapos maghanap ka na lang ng reason to justify. Kasi magagamit ko rin to after 1 year. So, sundan niyo yung gusto kong naisabihin? Let me end today's talk by looking deeper sa response ng Diyos sa mga hindi nakinig sa Kanya. Ito yung response ng Diyos sa mga hindi nakinig sa Kanya. Yung ginawa ng Diyos na hindi sila pinapasok sa promised land, di ba parang ang harsh? Di ba parang ang harsh naman ng Diyos, ang sama naman ng Diyos? Akala ko ba mabuti ang Diyos? Bakit hindi niya pinapasok sa promised land yung mga yon? Mabait naman siya, bakit niya ginawa yon? Pero alam niyo, kung iisipin nating mabuti, ibinigay lang naman ng Diyos ang gusto nila. Sabi nila, ayaw naming pumasok sa promised land. Ang sabi ng Diyos, sige, kung yan ang gusto nyo.
Alam nyo, pakinggan nyo mabuti ito. Huwag nyo palagpasin ito. This is powerful. Nakakatakot yun. Nakakatakot yun. Mga kapatid, be careful of what you want. Be careful of what you want. Alam niyo, gustong-gusto natin i-quote yung verse na to from Exodus. The Lord, the compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness, maintaining love to thousands and forgiving wickedness, rebellion, and sin. Ang ganda, di ba? Ang ganda. Anong sinasabi sa verse na yan? Mapagmahal ang Diyos at mapagpatawad. But we must keep reading to get the full picture. Huwag ka lang huminto dyan. Basahin mo ng diretsyo. Pag binasa natin ng diretsyo, ito yung sumunod na verse. Yet, He does not leave the guilty unpunished. He punishes the children and their children for the sin of the parents to the third and fourth generation. Anong sinasabi ng dalawang verses na yan? Makinig kayo mabuti. Anong sinasabi ng unang verse at yung pangalawang verse na sinabi natin? Eto, that God will forgive. God will forgive. But precisely because He loves us, He will allow the consequences of our bad decisions so that we change. Picturan nyo kung gusto nyong picturan. You're forgiven by God. Pero gusto mo yan, di ba? O, then I will allow you. Tapos sisisihin mo ang Diyos. Meh. Di ba? May I invite everyone to please stand. Ulitin ko po ulit yung tanong ko kanina kasi Anli ako eh. Whose voice are you listening to? Sa Diyos o sa kaaway? Alam niyo nung bata kami, isa sa mga lagi-lagi kong linyang naririnig, sinasabi ni Mama, mandingal kayo't papam. Sa Tagalog, makinig kayo kay Papa nyo. Dahil nga ng mga panahon na yon, matigas ang ulo ko, feeling ko, ito yung gusto ko di gagawin ko pa rin. Sabi niya, huwag na kami maglaro ng basketball kasi gabi na. Pero naglaro pa rin kami, nadapa, nasugat, sugatan tuloy. Hindi ako nakinig. Pero ang dami-dami pang instances na sana nakinig na lang ako. Lagi rin niyang sinasabi na manaral kayong maong, mag-aral kayong mabuti. Pero hindi ako nakinig. Perhaps some of you know my story. 8 years po ako sa college. Hindi dahil favorite kong mag-aral. Nagbulakbol po ako. 8 years. 8 years. I did not listen. I did not listen to my father. Sa 8 years na yon, imbis na sana, nakapunta na sana ako sa promised land ko of graduating, of having a job, may nag-extend yung wilderness ko. Nag-extend yung college life ko. Bakit? Hindi ako nakinig. Hindi ako nakinig. My dear brothers and sisters, perhaps right now, you are on your own wilderness. Hindi ko man alam kung ano yung wilderness nyo. Hindi ko man alam yung pinagdadaanan ninyo. And then you pray to God, Lord, bakit ang tagal-tagal ko na dito? Hindi pa nangyayari yung pinagdadasal ko. Wala pa ako sa sarili kong promised land. Bakit parang paikot-ikot na lang ako? Bakit parang gumagala-gala na lang ako sa wilderness ng buhay ko? Baka hindi ka ganun nakikinig sa Diyos, sa mensahe niya sa iyo. Mga kapatid, alam nyo, we are more blessed today compared sa mga Israelites dati. Why? Kasi ngayon, we have Jesus. We have Jesus. Listen to His voice of love. Actually, hindi lang boses. Ipinakita niya mismo ang pagmamahal. Ang daming boses din na nagsasabi sa iyong hindi mo kaya. Ang daming boses ang sasabi sa iyo hanggang dyan ka na lang. Ang daming boses sa iyo na nagsasabing lulong ka na dyan. Addict ka na talaga dyan. Hindi ka na makakawala dyan. Ang daming nagsasabi sa iyo na tama na, i-end mo na yan. I-end mo na ang buhay mo. But listen to Jesus.
Listen to God's voice. Follow Him. For you to continue your journey and get out of your wilderness and go to your promised land. Make that decision today, my dear Feast Dagupan family. Make that decision today. Listen to Jesus. Follow Him. And move towards your promised land. As you say yes to God, we worship Him today.